Last year, nag-undergo ako ng endoscopy and colonoscopy procedure. Bago yon, nailang bilin sa akin yung doktor in preparation sa procedure na gagawin sa akin. 3 days prior nung aking schedule ay sinabihan na ako ng mga light meal na lang hanggat maaari yung kainin ko. Like oatmeal, lugaw, mga ganong food. Tapos, 2 araw bago yung schedule ko, iinumin ko naman yung mga gamot na nireseta sa akin. Bale, 2 gamot yun. Isang nasa bote, in a liquid form siya. 200 ml yun. Tapos yung isang klase ng gamot naman, naka-tablet siya. 6 na piraso yun, maliliit lang. Bale, ang instruction, kailangan kong ubusin lahat ng 200 ml na syrup na gamot. Tapos yung tablet naman na gamot, since 6 yun, 2 sa umaga, 2 sa tanghali, then 2 din sa may gabi. Nung day din na pag-inom ko ng gamot na yun, umaalboroto na talaga yung tiyan ko. Tapos maya-maya na din ako nung nadudumi. Tapos yung sumunod na araw no, na yun na yung huling araw bago yung schedule ko talaga. Wala na akong ginawa nung buong araw na yun kung hindi dumumi. Mabuti nga na in-schedule ko yung procedure na gagawin sa akin na ikalawang araw ng day off ko. Kasi yung unang araw para ng day off ko, ito yung mangyayari. Dudumi ako ng dudumi. Kaya kung nasa work ako noon, hindi rin talaga ako makakapagtrabaho ng maayos. Nakakain pa naman ako nung huling araw bago yung schedule ko. Pero may hangganan lang. Kasi nung bandang gabi, mag-i-start na nun yung fasting ko. Tapos kinabukasan na nun, ayun yung schedule ko. Sabi ni Doc, kailangan daw 10 AM nandoon na ako. Pero gagawin talaga yung procedure sa akin ng 1 PM pa. Naalala ko nga nun, binilinan ako ni Doc na i-advise ko siya or i-message ko siya kung tutuloy pa ako sa may procedure or magba-back out. Kinabahan talaga ako ng very light nun. Kasama ko pala si Mama at si Dormate nung day na nakaschedule ako mag-undergo ng procedures. Si Dormate lang sana yung kasama ko nun kasi again, ayoko nga hanggat maaari, ayoko talaga mangampala. Pero dahil dun sa mga gamot na ininom ko, parang wala na rin akong lakas makapunta pa dun sa may hospital. Kasi naman, yung epekto talaga ng gamot, grabe. Tinalo ko pa yung may diarrhea. Ayun pala talaga yung epekto ng gamot na yon. Para malinis lahat-lahat ng mula sa sikmura mo hanggang sa may colon, hanggang sa may anus mo. Hanggang dun nga rin sa hospital, minutes bago gawin sa aking procedure, talagang nasa CR pa rin ako. Kasi nga, masakit pa rin siya, taing-tay pa rin yung pakiramdam ko. Tapos, ang pinupupo ko na lang is bula-bula. Ganun na lang siya. Pangsimutan talaga. Tapos, nung pinasok na ako sa may parang operating room ba yun, akala ko kasama ko talaga yung companion, which is si Mama at saka si Dormate. Ayun nga pala. Sumama si Mama kasi yung takot niya nga na gagawin na procedure sa akin. Kaya andun din siya. Kahit sabi ko talaga, kahit si Dormate na lang. Pero talagang na-appreciate ko rin yung presensya niya dati. Kasi totoo, more than anything else, moral support talaga yung isa sa nakakapagpalakas ng loob natin. Tapos balik tayo sa may operating room. Nilagyan na din agad ako doon ng dextrose kasi parang pang-support or yung pampalit siya supply ng water sa katawan ko. Gawa nga ng para na akong dehydrated dahil sa pagdumi ko ng pagdumi. Pagkatapos gawin sa akin yung procedure, medyo groggy pa ako nun. Tapos yung sinabi nga ni Mama na umabot daw yung bill namin ng around 37 or 47,000 yata. Pero laking pasasalamat ko sa trabaho ko kasi sagot nila lahat yon. Katulong din ng aking PhilHealth. Kinabahan nga daw si Mama kasi sa kanya inabot yung bill tapos siya yung pinagpaprocess sa may cashier. Sabi niya nga daw wala siyang pambayad. Pero sabi ng doktor, Mami, wala po kayong alalahanin kasi zero balance naman po kayo. Kailangan niyo lang pong isubmit to doon para naman makauwi na kayo. Dito na tayo sa may exciting part. Uy, hindi. Yung binabasa na sa amin yung resulta ng ginawa sa aking procedures. Bali sa colonoscopy or gastroscopy, 2 yung nakita. Una, gastritis. Mahabang term siya pero ayun yung pinaka-root nun, gastritis. Pangalawa, nag-positive ako sa H. pylori or Helicobacter pylori. Habang sa colonoscopy naman, 2 din yung findings. Isa, meron akong colon inflammation. Tapos, pangalawa, meron akong internal and external hemorrhage. Doon sa merong result, hindi na ako talaga nagtaka kasi sa lahat ng mga pains na naramdaman ko sa loob ng tiyan ko, alam ko talaga na may hindi okay. Pero knowing yung ganong result, tapos 4 pa, doon talaga ako napasabi na kaya pala halos hindi na ako patulogin tuwing gabi. Kasi hindi ka na rin talaga makakahiga sa pagtulog. Kailangan semi-upo or nakaupo ka pag matutulog para komportable ka.
Kasi everyday na ginawa ng Lord nun is wala talaga akong nararamdaman sa buong maghapon hanggang bago matulog kundi pain sa tiyan. Bago kami umuwi, binili na din namin lahat ng reseta ng doktor. Bali magagamutan ako ng mga 3 months yon. 6 na klase siya ng gamot, tapos parang sa isang araw 10 na piraso yung kailangan kong i-take. Matataas na dosage siya, gawa ng more on antibiotics na gamot. Iniisip ko pa nga lang yung dami ng gamot na kailangan kong i-take ng 3 months. Naaawa na talaga ako sa may kidney ko at sa bulsa na rin kasi umabot lahat-lahat ng gamot ko ng 12,000 plus. Pero dahil sa tulong ng work ko, meron silang pinare-reimburse na amount doon, which is parang nag-range na lang yung ginastos ko sa gamot na mga 30%, tapos ang shinolder ng sa trabaho ko mga 70%. Kaya din lumakas yung loob ko na magpatuloy na gawin yung procedure na to at hanggang sa may gamutan, kasi nga mostly talaga is sagot na ng company namin. O siya, bukas ulit.